Malaki ang kaibahan ng natutulog sa loob ng camper van at natutulog sa loob ng bahay. Pag nasa kwarto ka at ipipikit mo ang iyong mga mata, papangarapin mong sana nasa ibang lugar ka na lang. Sa camper van, matutulog ka na ang lugar mo ay paiba-iba. Morning. Maliit na espasyo, pero madaling linisin. Dala mo lang ang mga basic na gamit na kakailanganin mo. Walang limitasyon para gawin ng camping. Kahit sa parking pa yan ng isang restaurant. Mapunta ka man sa ibang lugar, magpaalam ka lang, at alam mong safe ang pwepwestuhan mo. Ganyan ang van life. Bago tayo mag-camping, sisimulan natin ang kwento sa Alitatap Base Camp. Napaka-aliwalas na araw. Sarap magluto. Galunggong na hindi Pinoy. Ganito kami dito sa Alitatap Base Camp. Alas 8 pa lang ng umaga, ay nagluluto na kami ng tanghalian. Para saan yan, man? Adobo. Adobong galunggong na hindi Pinoy? Ah. Adobong gulunggong na China. Paano nung sabing hindi yan Pinoy? Kasi China daw siya eh. Ano sabi? Sabi ng mga nagtitinda ng isda dito sa Salano, China na galunggong. Kung yung galunggong natin dito sa Pilipinas, yung Pinoy na galunggong, is nagkakahalaga ng 1 kilo is 280. Itong China galunggong ay nasa 220. Yun. Mas mura. Pansin niyo yung galunggong. Iba yung kulay niya. Meron siya para mga linya-linya dito. Meron siyang design. Tinawag ito na galunggong China kasi nahuli ito sa karagatan na malapit sa China. So hindi naman talaga siya China galunggong. Tinawag lang siya ng mga mangingisda at mga nagtitinda ng isda sa palengke na China galunggong is dahil nahuli nga siya malapit sa China. Mas mataba siya kaysa sa galunggong natin sa Pinoy. So all in all, magkapamilya silang dalawa. Ang pinagkaiba, mas mura siya. Alam niyo kung bakit? Kasi China. Paano gawing espesyal ang mga simpleng bagay-bagay? Ganito. Dito sa amin, Yan. China galunggong with garnish. Pumitas ka pa ng dahon ng sili. Para lang din. At yung dalawang Chinang galunggong, i-adobo ko sa kamatis. Sasabawan na natin na konti. Galing mo talaga? Anong pangalan mo? Ako? Pangalan ko? Makakalimutan mo pag kumain ka mamaya. Mamaya-maya ay dumating na ang forma na kaibigan namin, ang magtutuloy sa pag-aayos ng ating Alitatap Base Camp. Kasama natin si Bro Jeff ngayon kasi sinusukatan niya yung paligid ng Alitatap Base Camp. Itong sa baba, kuya. Oh bro, ano na natin yan? Isagad na natin. Ipapa-estimate natin yung ano. Anong tawag dun bro sa ipapalit natin? Long span, kuya. Ha? Long span. Long span. Papalitan natin ng long span yung ating dingding. Papa-estimate lang muna natin. Mula dito hanggang ito, palit na yan, no? Hanggang sagad dito sa ilalim. Kasi wala talaga, bak na yung Alitatap Base Camp natin, mga first-timers. Basta lahat ng plywood, papalitan na yan. Tapos yung mga yero na yan na medyo maiksi yung paganon, is mag-e-extend tayo. Papa-extend natin yan. Kasi dapat ang layo dyan sa dingding is at least mga 50 daw eh. Ito parang 20 lang. So isa rin yan sa ipaprioritize natin na habaan. Ito. Magtiwala lang tayo kahit sa mabagal na proseso ang pag-aayos ng ating Alitatap Base Camp. Si Bro Jeff kasi mga first timers ay meron din siyang bahay na gawa sa bakal. Foreman ka, di ba bro, no? Yes sir. Tapos yung bahay mo is ikaw lang din ang gumawa. Mag-isa ko gumagawa ng bahay ko. Kasi dito sa Alitatap Base Camp, yung bahay niya malapit lang. So every time na lumalabas kami papuntang palengke, nadadaanan namin palagi yung bahay niya. Ito, madadaanan natin yung bahay ni Kuya Jeff. Yan ang bahay niya. Gawa rin yan sa bakal. At siya lang ang gumawa mag-isa.
So parang yun yung naging inspirasyon namin na, ay sana pala ganito yung ginawa natin sa Alitaptap Base Camp. Every time na dumadaan doon, humihinto kami, sumisilip kami ng sumisilip doon sa bahay niya. And then nagkataon na pagdaan namin, andun siya, nakausap namin siya, at doon natin napag-alaman na foreman pala siya. So ngayon ay tinatansya niya kung ilang long span ang bibili natin para palitan muna lahat ng dingding ng Alitaptap Base Camp. Paikot yan sa buong sa buong kubo, yung second floor na yan. Yun muna ang first priority natin. Sabi ko, bisitahin mo nga bro yung Alitaptap Base Camp. Silipin mo kung ano yung mga dapat ayusin, dapat i-perfect, at kung ano yung mga mali ay pakiayos para at least gumanda na tuloy yung ating Alitaptap Base Camp. So dito natin malalaman kung ilang yero ang o-orderin natin kapag hawak na natin ang budget. Rough estimate muna. Kukuha muna ng wag sa sobra. Mas maganda yung kulang kasi malapit lang naman yung kukunan. Kasi meron yung mga tabas na pwedeng ilagay sa kan para walang masayang ay. Yung mapuputol kasi hindi naman sakto-saktong. Kasi yung haba ng long span is 110. 320. Yung tatlo 330. Yung kulang yon, malit lang yung kulang nun. Pwede nang ipagilid yon. Pero yung mga 290, malalaki yung sobra nun. Kaya ilalagay dun sa kabila. Sa likod, hindi nakikita. Tapos dadagdagan na naman hanggang makita kung ilan lang yung kulang, ganun. Okay. Kaysa yung maraming sobra. Para wala tayong masayang, no? Isa rin sa dahilan kung bakit hindi pa rin tayo nakakapagsimula magpagawa. Bumili lang kayo materyales, ganun. Ako nagagawa. Ikaw na ang gagawa talaga nito, bro. Kaya hindi namin mapagawa-gawa. Wala tayong makitang pwedeng gumawa eh. Kasi ang hirap. Lahat ng mga gumagawa kasi dito sa barangay, may mga yan sila, may mga project din talaga. Kaya mahirap din talaga sumingi sa schedule. Pero ikaw bro, kahit na alam kong busy ka at marami kang project, magagawa mo naman. Kung may free time ka lang, doon mo lang ipasok. Schedule naman yan. 15,730 estimated pa lang sa yero. Yero pa lang yan. Yero pa lang. Hindi natin mamadaliin ba? Kasi mahirap mamadaliin. Kasi baka madali hindi mo pangit na yung gawa. So maganda yung tutukan mo. Sige. Ganyan kamahal magpagawa ng bahay. Pero ito bro ay kumbaga bababa pa yung presyo niyan. Baba pa? Kasi minimum yung price ng yero na kinuha ko. Okay. Pwede, makahanap ka man ng mas mura, bababa pa yun. Ayun. Ganun yun. So meron ako brong tanong sa'yo. Maayos ang Alitaptap Base Camp? Gaganda to. Yun. Isang piso naman dyan. Unti-unti lang at maayos din ang ating Alitaptap Base Camp. Sa ngayon, kailangan pa rin natin magantay kung kailan magiging available ang gagawa. Paplanuhin na mabuti at walang desisyon na padalos-dalos para wala tayong pinagsisisihan sa huli. Oh no! Oh no! Oh no, no! Pornada ang lakad. Paalis na sana kami para mag-camping. Paano yan, man? Ay no! Okay lang at kailangan mo magpahinga. May monthly dalaw eh. Kaya sige, stay at home muna tayo dito. Ganito talaga sa amin pag pag umuulan, kailangan muna merong napakalakas na hangin muna. Sayang. Naka-ready na sana tayong umalis. Tuwat, pumasok ka na dito. Ulan. Tuwat, teka na. Ayan na yung ulan. Not meant to be talaga para mag-camping. Malalagay tayo sa mahirap na sitwasyon kapag pinilit natin. Babalik sana kami ng Aritaw ngayon eh. May nakausap na kami na campsite na dapat tutuluyan namin. Pero sinabi rin nila na masama nga daw na ang panahon doon. Ang sarap pa naman sana ng bao namin, no? Chicken feet. Diba, di mahal? Sa susunod, no? Ganun talaga. May mga plano talagang hindi natutuloy. Pero okay lang yun. Ang lakas talaga. Mahal, kain na. Kaya yung mga niluto namin pagkain sa camping, dito na lang namin kinain sa base camp. Parang tayong lagi nag-press-con dito no? Para tayong nasa husgado. Ayaw nga pala mga first timers, since na hindi naman
tayo makakaalis nga dahil nga yung panahon at masakit ang puso ng dragon ay hindi ko siya pipiliting umalis kasi nga hindi naman kami mag-enjoy kapag ako, okay ako. Tapos siya may iniindang ganyan kasi nga babae, monthly period. And announcement nga pala mga first timers. 'Di ba sa mga previous vlogs ko ay meron kayo na ririnig na mga kanta na ginawa ng mga iba nating mga first timers. Sabi ko at least itong kanta man lang ang tayo magkaroon ay sabi ko isang album na yun na pwede nating i-release na pwedeng mapakinggan ninyo mga first timers. So in 3 days time naka-gather tayo ng 10 kanta. As in 10 composed na kanta. Siyempre ito ay AI generated naman ito. Pero siyempre hindi naman mag-work ang AI kung walang tao pa rin na magsusulat ng kanta. Meron tayong Boy First Time soundtrack na ngayon. At yun ay in-upload ko na sa Facebook page. 10 kanta na pinagsama-sama ko yun. At gawa yun ng mga first timers na composer at meron din akong ginawang kanta. Meron din akong 3 na-compose na kanta doon. Isang pamilya tayo eh. So yung mga kanta na to ay para to sa ating lahat. Malaya kayong lahat na gamitin yung mga kanta na ginawa namin para sa ating lahat. Kinabukasan ay maganda na ang panahon, kaya mag-camping na tayo. Okay ka lang? Alis na tayo. Mag-aalas 9 pa lang ng umaga. Biyahe na tayo. Smile when your puson is aching. Huwag kang mag-alala mahal at iinom ka na ng gamot. Pupunta lang kami ng bayan ngayon. Bibili lang kami ng mga tinapay na babaon namin. Masasabi mo na ang hirap maging lalaki ano? Pero ang hirap din maging babae. Sa tuwing nakikita ko silang ganyan, monthly periods nila na alam ko na sobrang sakit. Huwag kang mag-alala at hindi tayo mapapagod sa camping natin. Okay mga first timers, welcome back to another van life and camping episode. Kalagitnaan na, ang dami na nangyari bago ko nasabi yung intro ko. Napaka-busy palagi ng palengke ng Solano. Ngayong araw ay tuloy ang biyahe natin. Though kagabi ay talagang sobrang lakas talaga ng ulan at hangin sa Vizcaya, sa Alitaptap Base Camp. Pero nung time na humupa yung ulan, eh medyo inattempt pa namin na umalis. Buti na lang may 7-Eleven. Pero dahil nga masakit ang puso ng ating dragon, ay mas minabuti na lang namin na magpahinga na lang muna sa base camp at ipagpabukas na lang yung ating pagpunta sa campsite. So ngayong araw ay naimbitahan tayo ng isang first timer ulit sa Aritao. 80 pesos dalawa. Wow. Bali 40 yung isa. Pero pag binili mo sa 7-Eleven to kung saan man, mga nasa 90, di ba? Kasama si Prisha, simpleng buhay ang saya. Sa tindi ng biyahe, kwento'y walang katulad pa. Sama-sama tayo sa biyahe ng buhay. May ginawa akong kanta para kay Prisha eh. Sa ganda ng iyong itsura, nababansagan ka pa. Maling kahulugan kung bakit ka ganyan. Minsan sobrang mong bait, minsan naman ay sobrang tapang. Di lang nila alam mapagtanggol ka lang. Pag meron akong mali, malabong di mapalagpas, sasalulubong ang kilay at simula ng pagdakdak. Pero kahit kagalit ang busy mo sa kusina, dahil ako'y pagod, hapunan ko ang iyong inaalala. Prisha, pusong mamona, maldita, parang sisiga-siga pero mapagmahal. Prisha, pusong mamona, maldita, galit ngayon, maya hindi na pusong mamon. Kasama yan mga first timer sa album na nilabas natin sa Facebook. Bisitahin nyo yung page yan, doon lahat yan. Kapaligiran,
first stopover natin. Bibili lang tayo ng uulamin namin. Kalayaan ang nadarama lagi. Yeah, boy, first time out under the stars, camping under the moonlight. We'll rock through the night. At papasok na nga tayo sa barangay na kung saan dun tayo mag-overnight. Maraming mga first timers na Biskayano na willing silang yung parang ipatuloy tayo sa mga lupa nila. Oo. Para mag-camping. Tsaka syempre para makabanding tayo. Correct. Isa-isahin namin kayo mga Biskaya ng mga first timers. Malaki ang Nueva Vizcaya para ikutan natin ang ikutan at maraming first timers dito. Parang feeling ko lalapit tayo sa mga bundok na yan, no? Oo. Kasi 1 1.2 kilometers na lang. Stone 8? Wait! Alam ko to! Alam ko tong restaurant na to! Pinuntahan namin yan, Nicolas! Bakit familiar yung lugar? Sabi ko na nga ba eh. Nadaanan namin ni Becoming Filipino dati yun nung kami ay nagbiyahe ng nakamotor. Ilang araw ba kami bumiyahe noon? Parang 5 araw ito, 6. Dumaan kami ng Pampanga, nag-Tarlac kami, nag-Baguio, Nueva Vizcaya, dito, and then back to Bulacan. 450 meters na lang. Ayun. Cachero Farm. Pero wait lang, alanganin yung ating buwelo tayo. Kataas pala. Bakit pala nun sobra? Buwelo. Oh, buwelo tayo. Hindi tayo 4x4 eh. Ah. Yung driver lang ang 4x4. 4x4 mag-isip. Pero hindi na drive 4x2. Pero kaya to? Ayaw lang, dito niyo. Hindi naman masyadong matarik pa. Ay, di ba? Oo. Okay lang ba ako? Oo, masyado ka na po eh. Oo nga pala. At narating na natin ang Cachero Farm na matatagpuan dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. This way. Pagkain agad yung nagpakita. Oo nga eh. Ang sarap oh. Ay, halo-halo. Magano-halo ka to. Alam ko, hindi mo pa natitikman, masarap na. Sana meron tayong dilim na maayos. Okay, wait. Check lang natin. Saan tayo magpapark? Tao po. Kusina ni Tita Ritza. Pagdating namin, ay hinanap natin ang isang first timer na nagngangalang Ralph. Andito siya. Ayun! Oo, sige po. At ang napagtanungan namin ay tatay niya pala. Ang ganda ng place, promise. Ang ganda ng vibe ng lugar. Wow! Dalawa lang po kami, sir. Sir, ano pong pangalan niyo po? Lito lang ako, sir. Kuya Lito. Yes. Magkapatid po kayo? Hindi. Anak ko siya. Anak mo po siya. Kayong papa. Nice meeting you po. Napakaganda po ng view niyo dito. Napakaganda ng vibe ng lugar nila, no? Pagka may tent kayo, sir, pwede kayo dito sa garden na lang. Pwede ka saan kayo, sir? Kami po ay meron po kaming munting bahay po dito sa Solano. Solano. Nueva Vizcaya pa rin pala to. Sa Aritao tayo eh. Pero kami po ay galing po talaga ng Bulacan, tsaka Laguna po. Tapos yun, nagkaroon po kami ng maliit na tirahan dito. At mamaya-maya ay dumating na nga ang kapwa first timer natin na si Ralph. Sir Ralph, hello po! Nagabala ka, napakadami! Wait namin sa inyo, sir. Salamat. Bro, nice meeting you, bro. Yes, sir. Nagulat kami na pinaghandaan pala talaga nila ang pagdating namin. Sisig at halo-halo. Saktong-sakto sa mainit na panahon. Nagulat kami, binigyan kami ng init. Nagulat kami, binigyan kami ng pagkain. Meron tayong dalang pagkain. Merong restaurant na meron tayong pwedeng pagpwestuhan. Merong campsite sa baba na sisilipin natin. Pero hindi pa nag-ooperate, no? Oo. Tapos merong hilltop dyan. Silipin lang natin. Masyado pa namang maaga para mag-set up tayo at mainit. At pinakita nga sa atin ni Bro Ralph ang kanilang project campsite. Napakalaking campsite nito, bro, pag natapos to. Talagang gubat na gubat to. Ganda niyan. Niisip ko kanina kung ito yung magiging option natin dito sa campsite, sa gagawing campsite. Kaso negative kasi nga downhill pala siya.
kalsada yun eh. So babalik tayo dun sa hilltop para may pwesto natin yung ating camper van. Okay, let's go. Medyo bumaba na yung araw at nakatulog kami dun ni Prisha sa kubo ng 2 oras. Kasi yung pagpupwestuhan natin ng camper van andun sa hilltop. Hilltop yung napili naming pupwestuhan. Medyo mainit pa kanina kaya hindi tayo nakapwesto agad. At para mas ma-enjoy natin ang view, pinili natin dito sa hilltop, isang restaurant cafe. Last rodeo written on my back window. I've never tried this before I met you. At pagdating namin sa taas, meron naman agad pwedeng pwestuhan. Ang liliit pa nila oh. Malaki pa lang. Pag lumaki na yan, ang gaganda na niyan. Kaleidoscope, both of us changing our pattern with every spin. Oh, kaleidoscope, glass bits and pieces from planets that I've never been. I am fixated on every new shape you're making. Ang tawag sa restaurant na to ay Hilltop Cafe, na madalas dayuhin ng mga biyahero, lokal at mga estudyante. Hey! Merienda time! So, maganda po muna kayo. Dito rin namin napag-alaman na si Bro Ralph ang nagluluto pala dito sa restaurant na ito. Thank you bro, thank you, thank you. At si Prisha, mukhang sarap na sarap sa luto ni Bro Ralph. Sarap? Napakaganda ng view dito mga first timers. So, Bro Rolling Hills ba yan? Yes sir, sa Sitio de Victoria po yan sir, yung part na yan. Napakaganda puntahan yan. Hindi lang kakayanin ni Watodjat. Dagdag sa mga nagagandahang mga kabundukan na to, ay ang mga masasarap na pagkain na abot kaya lang. At nung hindi na masakit sa balat ang init ng araw, ay sinimulan ko na mag-set up. Hindi pang karaniwan na mga spots na mga pinupuntahan natin. Pero paminsan-minsan, sarap din tumuloy sa mga ganito. Ang lalaki ng mga aso dito. Ano yung mga Doberman? Medyo malakas yung hangin. Sana huwag tangayin. Magtiwala ka lang. Mag-edit ka? Ha? Mag-edit ka? Oo, mamaya kasi marami tayong time mamaya. Wala tayong gagawin eh. May mapanood agad yung mga first timers eh. Medyo matagal-tagal ako lagi nag-upload ngayon, di ba? So medyo ibalik natin yung grind na kapag nagka-camping ako nag-i-edit ako kasi madalas kasi pag nagka-camping binibitawan ko na yung editing ko eh. Nag-aantay yung mga first timers eh. Oo nga. Mga pantay natin mamaya malalaking mga aso eh. Ang pagbabalik ng bayong. Hindi tayo makakapag-roof time ngayon kasi nga si Prisha ay merong dalaw. So gustuin man naming dalawa kapag madaling araw na kailangan niyang umihi, mahirapan siyang akit panaog sa tent. So okay naman yung setup natin, maganda yung lugar, simpleng setup lang natin ngayon. Mukhang yung mga binili namin na mga pagkain ay hindi namin maluluto kasi maraming salamat sa Cachero Farm na ayun nga, ang ganda nung pagkakatanggap nila sa amin dito, yung pagkaka-accommodate nila at nakakayaman, pero sabi nila sila na daw magpo-provide ng aming food. Pero syempre, kumakain kasi kami ng hating gabi na hindi nakikita sa vlog. So mamaya magluluto pa rin tayo dito ng dala natin na pagkain, and then yun, tinatawag namin yun na
midnight snack. Gawin na natin parang comfy. Huwag na natin tupiin ng masyadong tuping-tupi, no? Ayusin ko lang dito yung hihigaan namin dito sa ilalim. Nilalabas ko lang lahat-lahat ng mga gamit para makahiga kami ng maayos dito mamaya. And since na secured naman yung lugar, ay matutulog tayo na bukas ang mga pintuan ng fan mamayang gabi. Gusto ko rin pala na maayos pa rin. Nangyari ka pa, ikaw pa. Kaya gusto mo perfect eh. Ayos. Ating tulugan ngayong gabi. Dito kami magluluto, dito tayo mag-e-edit, diyan kami magkikwentuhan mamayang dalawa ni Prisha. May restaurant dyan sa taas. Kabundukan ng Rolling Hills. At syempre katabi natin dito, andyan si Kuya. Kasama natin mamayang gabi. At ito yung mga bantay namin mamayang gabi. Ang lalaki. So wala tayong kakatakutan. Huwag kang magpupuyat sa editing mo ha. At tayo meron pang session mamaya. Manonood pa tayo ng My Love from the Star. Oo nga pala. Kagabi nakailang episode tayo? 5? Laging last na to. Oh, last na to, no? Inaabutan ng alas 2 ng madaling araw. Kakanood eh. Ganyan. Ganito mga music ang nababagay sa mga ganitong senaryo. Pang 5-star hotel. Sabi na, mag-aalas 8. Wala na mga aso kasi dito. Pero okay yan, may bantay tayo. Mag-aalas 8 na ng gabi mga first timers. Yung restaurant sa katabi natin, eh pasara na. At mamaya-maya ay maghahaponan na tayo. Hindi na tayo magluluto ng hapunan natin. Kasi nga, sila na to magpe-prepare sa atin. So kami dito ay nagpapahinga lang at ako ay nag-edit lang. Mamaya-maya kakain na tayo. Pero syempre bago maghapunan, eh nag-shower muna ako. Kamusta ka dyan? Ito, okay lang. Hanggang bukas pa to. Oo, pahinga ka lang dyan. Ay, okay din yan. It's a girl thing. Thank you. Diyan ka lang muna, maliligo lang ako, ha? Oo. Tawad yun na lang? O, ito na lang. Sa labas yung shampoo. Okay. CR. Ito. So, ganito lang tayo. Dahil nga yung camper van natin, eh, wala namang CR. Eh, makiki-CR tayo sa mga tinutuluyan natin. Actually, hindi naman problema yung CR sa totoo lang. Kasi, napakarami naman talagang kailangan. Tsaka hindi naman kailangan na yung camper van ninyo is may CR. May mga portable toilet na tinatawag. Option din naman yun kung gusto niyo magdala ng ganun. Pero sa atin na maliit lang yung camper van, mahirap gumamit ng mga portable toilet. So, yung first option talaga is kapag kailangan namin mag-CR, eh, humihinto talaga kami sa gasoline station. Hindi problema yung ano. Basta, hindi problema yung CR para sa amin. Matik naman yun eh, kapag kailangan mong gumamit ng CR, maghahanap ka talaga ng CR. Pero nasa inyo rin naman kung gusto nyo lagyan ng CR, o gumamit kayo ng portable toilet, o maghanap kayo palagi ng CR na gagamitin nyo kapag anytime na kailangan nyo mag-CR. Maliligo lang ako. Diba? Nakaligo na tayo. Popular by Mayor TV. Puro forma lang racing. Love you, tol. Matik naman yan na kapag mga campsites eh, may mga CR. Ang medyo challenging lang talaga sa atin eh, kapag tayo ay may biyaheng mahaba. Yun talaga. Pero kasama yan. Ha? Fresh na tayo. Huwag mahihiya. Yun, makikikain tayo ngayong gabi. At dala ko pa rin ang aking mahiwagang rice cooker. Naimbitahan kasi tayong makisabay na tayo sa hapunan ng Familia Cachero. Ulo naman ang masakit sa'yo ngayon? Oo, pati puson. Diba, di mawawala yan kapag kumain ka na. So parang ano po to, gathering ng pamilya? Small gathering lang po sir kasi lang. Lagi. Napakaganda nga po nung ano nyo, nung lugar nyo ba dito po talaga kayo lagi nagbabanding pag may mga ganito? Minsan
dyan, doon kay ate. Depende po. Sa lugar ko. Sa kabila. Sino yung host? Ang host. Pero yung mga bahay ninyo magkakalayo? O dito rin din kayo sa mismong... Dito lang po. Isang compound. Ah. Nung may-ari nitong hilltop, nasa Canada po silang mag-asawa na. Kaya parang... Yun yung ano, yung first time mo na unang nanood sa akin? Opo, siya po. Ano pangalan nila bro? Alex Cachero po. Alex Cachero and family. Ayan po, shoutout po sa inyo dyan sa Tita Jean, sa Canada po. At kay Tita Jean, makikitita na rin ako. maraming salamat po sa pabor. Nakipark na nga po kami dito mag-overnight sa restaurant ninyo. Makikikain pa kami. Bisita po namin yun. Maraming salamat po. Ano apelyido mo ngayon? Kachero. Naging Cachero, no? O laso to Cachero real quick. Mga to. Oo. Ito po, magkakamag-anak po tayo dito lahat. Kain pa kami. Maraming salamat po. Ano apelyido mo ngayon? Kachero. Naging Cachero, no? O laso to Cachero real quick. Mga to. Oo. Naantok na ako. Si Prisha tulog na. At masama talaga kasi yung pakiramdam niyan. Pero ako ay magpapahinga na rin. May gate doon, isasara yun mamaya. Kapag nag-uwian na rin yung mga pamilya Cachero. Dito lang din yan sila. Sa isang vicinity lang. Magkakasama sila. So matutulog kaming bukas ang pintuan. Pati yung dito sa likuran, hayaan natin bukas. Tsaka may gate naman yan May bakod. Tapos merong malaking gate dyan, mamayang isasara. So wala naman tayong dapat ipag-alala. Tsaka may bantay tayo dun, kaso pinag-iinitan tayo ng bantay. Bawat kilos ko tumatahol Tapos feeling ko bukas din naman yung mga ilaw na yun magdamag. So all goods. Patayin na natin ang mga ilaw. So kaya ko natin bukas to. Tsaka bukas dito. May mga bantay naman tayong aso doon. Ay, kakanta. 10:30 na ng gabi. At sakong-sakto malamig na ang simoy ng hangin. Si Prisha, wala na, nanaginip na yan. Ako ay matutulog na rin. At bukas maaga naman ako magigising. Kaya papahinga na muna ako. At itutuloy na natin ang ating kwento bukas pagising. Talagang bagag na ako, inaantok na ako Good night naman sa inyo lahat mga first timers. Sarap matulog dito. Good night ulit. Ano na to? Seryoso na to. Good night. Okay. Good night. Alas 8 ng umaga nang ako'y magising. Magandang umaga sa inyo mga first timers mula dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. Normal lang ang mga kabundukan na ganito dito sa Nueva Vizcaya. Pero mas lalo itong gumaganda kapag tinatamaan ng bukang liwayway. Tinatamaan na tayo ng araw. Basta pakaramdam mo? Diyan. Pero okay na yun mo? Diyan ka rin po dun ako. Morning. Good morning. Sarap. Sarap ng tulog. Ang sarap na experience natin ngayon. Kakaiba. Matulog sa parking ng isang restaurant sa taas ng bundok. May bagong experience na naman. Sa tulog nyo. Hindi pala, matutulog pa lang pala kayo. Maya-maya ang konti. Iinit na itong lugar na to. Hindi na tayo pwedeng magtagal na nakababa dito. Pero sabi sa atin ng may-ari ay pwede daw tayong
bumalik anytime para mag-overnight dito. Hindi man siya camping site. May camping site doon, pero hindi tayo pa pwede doon. Ginagawa pa lang. May restaurant doon, pwede nating kainan, mga home-cooked meals. May Hilltop Cafe dito na kung saan dito tayo nag-overnight, na meron din kainan, mga snacks, kape, burgers, at kung ano-ano pa. Hanggat hindi pa masyadong masakit sa balat yung araw, hayaan ko lang si Prisha na, na natutulog. Silipin ulit natin yung rolling hills. Napakaganda talaga. Napakaganda ng lugar. Napakaganda nung area na to. Sarap puntahan, sarap kainan, sarap tambayan, ganun. Kuya Jonathan, good morning po. Good morning po, sir. Kamusta ang tulog? Okay lang, sir. Maraming salamat po sa pagsama sa amin, sa pagbantay din sa amin. Thank you, sir. Napakagandang view, oh. Tapos kagabi yan, umiilaw yan. Parang city lights kung tawagin sa ating sa syudad. Yung rolling hills na tinatawag. Yung kabundukan na yan, meron pa yan sa likuran. Puro kalbo, hindi naman kalbo. Talagang mukha lang siyang kalbong kabundukan, pero may mga grass yan syempre. May mga kabundukan kasi na hindi talaga masyadong tinutubuan ng mga punong kahoy. Sa likod niyan, puro ganyan yan, parang chocolate hills. In time, pupuntahan natin yan kapag meron na tayong mas malakas na sasakyan. Pero sa ngayon, tanawin lang muna natin. Maraming salamat talaga sa Cachero family na pinatuloy na tayo dito. Kahit yung spot natin na tinulugan, pinag-parkingan kay Watod, hindi naman ito camping site. Pero welcome nila tayo. Good morning, doggos! Active sila kagabi. Kahit na yung kaluskos lang namin, konti dito, talagang tumatahol sila. Sabi ko kay Prisha, sabi ko, malang ano ng mga aso, kasi sabi niya yung mga ganyang aso kasi malakas yung mga senses niyan. Kahit mahina, malayo, kung something na may nararamdaman sila na may tao o kaluskus man lang, tatahol talaga yan kasi mga malalaking lahi. Magtatatlong taon nang kasama natin si Watod sa buhay. Napakadami ng mga experiences ang binigay nito sa atin. At naglulook forward tayo sa mas malakihan pang pwedeng gawin. Good morning po! Ano po yan, kuya? Opo. Pinaref natin yung ulam. Anong oras kayo mamaya? Kakain muna tayo tanghalian. Doon. Di ako, pero O sige po. Thank you po. Yung ulam natin, hindi natin naggalaw. Maaari magprito lang tayo ng breakfast natin. And then, yung iba, iuwi na natin sa base camp. Si Prisha, masama pa rin ang pakiramdam. Bilis ang luto lang. Kasi, kaya tayo magpe-prepare ng breakfast. unang lutuan ko dati, ganito. Napunta sa mga portable. Hanggang sa nauwi din sa ganito ulit. Kasi, ito yung pinaka komportable gamitin eh. Isa sa mga 10 kanta na naisulat dun sa soundtrack natin. Meron akong nagustuhan na linya doon na parang si Boy P hindi mahilig sa gadgets at parang something na ganun. Gusto ko yun. Totoo yun. Tingnan nyo kahit sa gamit ko sa camping. Nung una, na ako, na parang na ano ka ba? Naengganyo ka, parang nasisilaw na bumili ka ng magagandang mga gamit. Though, nung simula, ganun ako. Talagang bili ako ng bili. Pero habang lumilipas ang panahon, parang naiisip mo na kung ano na yung kailangan mo lang ba talaga. Kung lutuan, basta't makapagluto, yun na yun. Parang imbis na habang tumatagal malulung ako sa pagbili ng mga gamit sa camping. Ang nangyayari, baliktad. Pasimple yung mga gamit. Basta ang importante, makapagluto ng maayos, makapagluto ng mabilis. Kasi pareho lang, naisip ko lang, siguro practical lang talaga akong tao din. Mamahaling lutuan o simpleng lutuan, pareho lang naman sila nakapagluto ng pagkain. Bango na! Good morning na! Morning na!
Sarap. Kumot ka rin kagabi, no? Oo, kumot ako. Pero yung time, siguro bibili na naman talaga ako ng maayos. Pero ganito kasi, maayos na to para sa akin eh. Sa amin maayos na to, nakapagluto na kami ng maayos. I mean, doon ako masaya. Masaya na ako doon. Pero syempre, pag may mga mas magagandang mga gamit, mas masaya. Pero kung babalikan ko, gamit lang naman yan. Ang mas pinapahalagan ko, ito. Kahit sabihin mong hindi naman bongga yung mga gamit natin sa camping. Kasi importante pag nag-camping tayo o natutulog tayo outdoors, meron tayong kapayapaan sa puso't isipan. Nakakatulog tayo na maayos. Yan ang mahalaga sa akin. Yan ang mahalaga sa akin. Imbis na bumili ako ng mga mamahalin, siguro mas magandang i-invest natin yung panggasolina. Para marami pa tayong mapuntahan. Marami pa kayong mapanood. Diba? Ay, pagkawa mo ang kape. At your service. Kape sa umaga, tanawin ay kay ganda. Ganito ang buhay, ito ang ating ligaya. Kahit saan makarating, basta't may van at gasolina. Buhay ay isang biyahe, puntahan mga lugar na kaya-aya. Boy B, Boy B, Boy B. Busi mo yan ha. Hindi ka tataba dyan, hulwit yan. Boy B, Boy B, Boy B, tara na sumama. Van Life Tree sa buong Pilipinas. Oras na para magpaalam pansamantala sa lugar na ito. Nice meeting you po, kuya. Maraming salamat ha. Ingat sa biyahe, sir. Maraming salamat po, kuya. Ingatan niyo po yung mga dogs. May mga camping na uuwi ka na parang wala lang eh. Pero yung experience namin dito, kakaiba. Naramdaman namin yung pag-welcome sa amin. Naramdaman namin na parte kami ng pamilya. O dahil nga lang siguro sa isang kadahilanan, na mga first timers din sila. Isa na namang episode ang lumipas. 3 araw na lumipas sa loob ng isang vlog. Naway nag-enjoy kayo mga first timers at na-relax kayo. Ikaw ba na-relax ka sa kakaibang camping natin? Oo. Diba? Sarap ng experience natin. Na-relax ko kasi hindi mo ako pinagalaw ngayon. Ay oo. Oo kasi ikaw kasi lagi nagluluto eh. Ay. Pero pinagluto tayo ng Cachero family. Ayun, maraming salamat po sa pamilya ng Cachero na ninyo ulit sa mainit na pagtanggap, sa pag-estima sa amin, sa pag-asikaso, sa pagluto at pag-provide ng aming mga pagkain. Nakapagpahinga po kami ng maayos. At ayun, bibisita rin tayo ulit sa Cachero Farm. Siyempre kasama na natin yung pamilya natin, mga kamag-anak natin, tsaka yung mga kaibigan natin. Dadala natin sila, sabay-sabay tayong kakain doon. At sa mga first timers din na interesado bumisita at kumain sa Cachero Farm, i-search nyo lang yung Cachero Farm. Dito yan sa Aritao, Nueva Vizcaya. Madali lang siyang puntahan, accessible naman yung daan. So, paano? Hanggang dito na lang muna. At magkita-kita tayo sa next episode mga first timers. Life is good dito sa Aritao, Nueva Vizcaya. Yeah, I'm boy first time.